Asahan niyo na ang mga malas na darating po sa buhay po ninyo kung meron kayong tatlong bagay na aking babanggitin mga bossing. Asahan niyo na ang talagang made-drain yung kaperahan po ninyo lalo na sa 2026 Year of the Horse Fire mga bossing. Kung meron kang tatlong bagay na ito mga bossing, maaaring ito nagiging dahilan kung bakit lubog ka sa utang, mugulo ang pamilya, away-away ang pamilya. Maaaring iyan ang numero uno na nagiging dahilan. Kaya kung ikinaniniwala dito mga bossing ko, mainam na alam niyo po ito. Mainam mga bossing ko na ang inyong mga orasan na na-stuck na, itapon nyo na or lagyan ito ng battery. Kung ikaw ay nagagandahan sa orasan at merong sentimental value ito at hindi na po ito naandar, huwag nyo na siyang i-display, huwag nyo na siyang itaas. Ilagay nyo lang ito sa isang cabinet mga bossing. Pero kung wala naman yung sentimental value at binili mo lang po siya kung dyan-dyan lang mga bossing ko, itapon nyo na po yan. Kasi hindi po maganda talaga mga bossing ko ang kumbaga ayaw pang itapon ng orasan na sira. Malas po yun. Kaya dapat mga bossing ko, iyan po ay maitapon nyo na. Pero kung may sentimental value, binigay ng nanay mo, ng mga magulang mo, yung kapatid mo, sino man po special sa inyo, itabi nyo na lamang po siya at huwag nyo na siyang i-display pa. Kasi sumisimbolo po ito ng walang pag-usad na buhay. Kung ikaw ay na-stuck na dyan sa sitwasyon nyo, lalong titindi po yan mga bossing. Kaya naman po mga bossing ko ay alisin nyo na at huwag nyo hayaan na yan po mga bossing ko ay nakasabit pa. Pangalawa, na wag kang gagamit ng mga baso, ng mga plato na may lamat na. Malas po yun mga bossing. Kumbaga sa pamilya, nagkaroon na ng lamat, nagkaroon na ng pagtatalo. Kumbaga mamimaintain na ganon dahil ayaw mo pang alisin ang lamat. Kaya dapat mga bossing ko, yung mga may lamat na yan mga bossing ko ay itinatapon nyo na. Kaya bago sumapit ang 2026, Year of the Horse Fire, tingnan niyo po yan, ipagtatapon niyo na po. Huwag niyo nang hayaan na tumungtong pa sa 2026 po yan. Ganon din po mga bossing ko kung kayo po ay meron pong mga bote. Yung halimbawa natutuwa ka, ang ganda ng bote ng alak. Yung mga bote niya wala naman laman, tapon niyo po yan. Sumisimbol po yan ng pagka-drain ng kaperahan po ninyo. Mas mainam mga bossing ko yung may mga laman. Pero dahil sa halimbawa, kapos pa sa ngayon, ay di huwag ka muna maglagay ng kahit anong ganyan kasi lalo kang kakapusin. Huwag kang magandahan sa mga bagay na walang laman, lalo na yung ubos na alak kasi ang ganda kasi ng pinakabotelya. Ay di lagyan mo na lang ito ng kung ano man. Halimbawa, hulugan mo ito ng bariya, kung kasya ang bariya. At least may laman po siya. Huwag yung mga bote-bote na iniipon, malas. Meron akong kakilalang ganyan. Siya po mga bossing ko ay nag-iipon ng mga lumang alak. Yung mga mamahalin pero wala ng laman mga bossing. Ang gulo ng bahay nila pero ang daming gano'n, nakahilera. Ay naku mga boss, knock on wood, hindi rin maganda ang nangyayari. Kaya ngayon po, kumbaga nabigyan natin ng payo pero dahil sa masasaktan, alam ko masasaktan dahil gusto talaga niya po yung mga buti-buti. Talagang inipon niya pa daw po yun ng katagal-tagal. Kada may na, "Ay, akin na lang 'tong bote." Ano ba, mauubos ng inuman, "Akin na lang 'to," kasi nagandahan siya. Ay, yun nga po mabo, sabi ko, "Pikit mata, itapon mo na yan, wala ng ano yan, kasi nag-aano yan ng mga negatibo. Kung nakukulong pa, kinukulong mo pa yung mga negatibo at nag-iipon-ipon yan sa loob ng bahay ninyo." Ayun nga po, una, hindi nakinig, pero ang daming mga pagsubok. Talagang pikit mata, kahit gustong-gusto niya yon, tinapon niya. Kahit nga basurero hindi na kukunin yun kasi ang mga 'di ba pili naman yung bote? Ngayon wala na siyang pakinabang dun, tinapon na. Nagsunod-sunod, nagkaroon din siya ng trabaho, dati-dati hindi siya matanggap sa trabaho, ngayon maigi na ang pamumuhay. Kaya subukan niyo po 'yan, kasi may kaugnayan din 'yan sa mga bagay na nasa loob ng bahay natin. Kaya pala tayo laging minamalas kung naniwala kayo mga bossing ko, Pero para sa'kin, kasi nga pinagdaanan ko na rin po 'yan, ay, para sa'kin maigi na maniwala. Kasi napagdaanan ko na, na dati nilikom ko lahat po sila. Ni Tinago ko sa ilalim ng cabinet. Tapos nung marami na akong mga pagsubok, pinaliguan ko, pinaglalagay ko po. Tapos yung mga alam kong bawal, pinagtatanggal ko mga bossing. Ayun nga po mga boss, kaya kung kayo pinaniwala, walang masama. At sabi nga po nila, 90% sa mga maigi ang pamumuhay ay naniniwala. Eh kung ikaw po ay maraming mga pagsubok, bakit hindi natin subukan? Pero syempre, walang sapilitan. O siya mga bossing ko huwag niyo po kakalimutan na aking tatlong binanggit. Yun nga po mga bossing ko, yung orasan na sira, ganon din po yung mga may lamat, at ganon din po ang mga walang laman na bote mga boss. Good luck pa sa inyo po lahat.